Mga kababayan po nating magsasaka sa Atimonan, Quezon ang ating tutulungan sa pagkakataong ito. Panoorin po natin ang kanilang kwento. Magtanim ay di biro, lalo na kung hindi sigurado kung kailan uulan, kung kailan magkakaroon ng tubig sa lupang sakahan. Sa awa ng Diyos, pag inabot ng ulan ng tamang panahon, okay naman. Kaya lang may mga dating na, halimbawa, na delay ang pagtatanim namin dahil sahod ulan nga kami, di nagkukulang sa buwan. Dito sa sakahang ito sa Barangay Tagbakin, sa bayan ng Atimonan, sa lalawigan ng Quezon, madalang ang anihan. Dahil walang tiyak na patubig ang lupa, ayon sa mga magsasaka. Pag misa na isang buwan kalahati, kumakati na siya. Wala ng tubig na makukunan. Walang nangyayari dahil hamog lang ang nagbubuhay sa kanya. Lumalaki ang bitak ng lupa, natutuyo, hindi ka nakakaano. Nakikisaka lamang si Mang Saturno Reyes at mga kapwa niya magsasaka sa 3 ektaryang palayang ito ng mga pamilya ng Villarreal at Reyes. May ilog na malapit dito, ngunit hindi nila mapakinabangan sa taniman. Itong isa hong lugar, kabila ho ng bundok na ito, sila ho yung kapos sa tabang na tubig. Ang isa kasi ho nakalikod sa ilog maling. Ang tubig ho dyan ay tubig alat. Hindi ho pipwede na dun kukuha ng tubig. Proyekto ngayong taon ng mahigit 60 magsasaka rito ang maghukay ng balon at dito ikakabit ang hiling nilang submersible water pump. Pag nagkakaroon kami nun, makakagamit na kami ng mga ginagamit sa tubigan. Halimbawa, mag-apply ka ng pataba, mag-spray ka ng mga gamot. Dahil may patubig eh, magagawa mong paalisan. Pag nagkakati siya, magagawa mong lagyan. Ay di, kahit pa paano, may gabay ka. Hindi ka matatakot na, ay baka mahuli ako. Malaking tulong po yun. Kasi ang talagang kailangan ho ng halaman, kahit anong halaman, ay ang tubig. Ano po? Ay may pagkukunan naman ho tayo na pagkukunan ng tubig, although yan ho ay sapa na makukunan, dun ho sa isip-sip at maitutulak po papunta ron sa kalawakan ng palayan yung tubig na makukuha po doon. Ay sa ngayon ho ay di wala pa nga po, kaya isang bisis lang ho sila nakakatalok. Sa pagdiriwang ng serbisyong bayanihan ng unang anibersaryo, aabutin natin ang magigiting nating magsasaka sa Barangay Tagbakin. Atin silang pangingitiin sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kailangan nilang submersible water pump. Medyo po ako natuwa at dahil may pagkakataon pala kami magkakaroon ng patubig, hindi lang kami titingala sa langit at magtatanong kung kailan uulan. Dahil yun ang inaasahan namin ay tubig para mabuhay ang aming mga tanim. Hindi na masasayang ang aming paghihirap at pagod. Masaya po sila kasi yung sa inaharap na parang nakikita nila na hindi lang isang beses sa isang taon sila makakatanim. Pagkatapos umani, makakatanim na uli sila dahil hindi sila mag-aalala na matutuyuan ang kanilang palayan. Maraming salamat sa Diyos at nariyan po kayo ang inyong programa na talaga ho namang nakakatulong sa ating mamamayan. At dahil na rin po sa inyong pagtingala sa langit at paghingi ng awa ng Panginoon, tayo po ngayong hapon sa tulong ng Diyos ay magbibigay tugon sa hiling ng ating mga kababayang magsasaka sa Atimonan, Quezon. Naroon po ang ating Ultra Delivery Man, si Benedict Galasan, para bigyan tayo ng update. Benedict? Yes, magandang hapon po kuya at magandang hapon sa ating mga kasambahay. Kuya, itong araw na ito ay iba doon sa mga regular nating ginagawa dahil pangkaraniwan ay isang pamilya ang nakikinabang doon sa na ibibigay natin. Pero ito po ngayong araw na ito ay komunidad po ang makikinabang doon sa submersible pump na ipinagkaloob po ng serbisyong bayanihan dito po sa Barangay Tagbakin dito sa Atimonan, Quezon. Dahil sa pakikipag-usap po natin sa mga opisyal ng barangay dito, nasa 5 ektarya at nasa 10 magsasaka ang makikinabang ng submersible pump dahil yun nga
minsan lang sa isang taon sila nakakapagtanim. Pero ngayon, sa pakikipag-usap din natin sa mga magsasaka, pwede na po silang magtanim ng 3 beses isang taon dahil hindi na po nila iisipin kung paano nila madidiligan yung kanilang mga halaman. At pagdating nga po natin dito, kuya, mismo sa barangay hall ng Barangay Tagbakin, ay sinalubong din tayo ng ngiti ng ating mga kababayan dito, mga magsasaka, nang makita nila yung water pump na ipinroduce po at dinonate po ng serbisyong bayanihan para po sa kanilang mga kababayan dito. At yung iba nga po ay nakikita natin, nagkukwentuhan na sila paano gagamitin pa. Kasi po itong portable water pump na ito ay pwedeng ilipat-lipat kung saan po nangangailangan ng tubig, kung anong lupa. At sa pakikipag-usap nga rin po natin sa mga magsasaka, ang plano po nila ay i-schedule po nila yung water pump kung saan kailangan ng tubig, i-schedule po nila weekly para po umikot ito. At ito pong water pump na ito ay heavy duty. Nakausap din po natin yung nag-orient sa kanila kanina, yung magiging operator. Ito po ay 7 horsepower na water pump. At ito po ay, ang kainaman po nito, kuya, mas gusto ng makina, sabi nung nakausap natin kanina na mag-ooperate, na maghapong umaandar. Mahabang daw umaandar itong makinang ito, ay lalong gumaganda ang takbo. Kaya naman po masayang-masaya po yung mga kababayan natin dito sa Atimonan, Quezon. At sa ngayon, ay bukas po magagamit na nila yung water pump dahil after i-break in ng water pump nitong buong magdamag or yung binigay na instruction sa kanila na nag-ooperate, ay pwede na po nilang simulan yung kanilang paggamit at madidiligan na yung kanilang mga halaman. So nakausap po natin, kuya, si Barangay Captain Inigo Mapaye. So masaya din po siya dahil dito po sa kanila halos karamihan din po ng kanilang mga kababaryo ay agrikultura ang ikinabubuhay. At nung nakausap din naman po natin si Kagawad Leonito Alba na siya pong naging requestor nitong water pump, ay yun nga po, siya rin po yung na-interview natin kanina. At masaya po siya dahil napagbigyan po ang kanilang hiling para sa kanyang mga kabarangay. Samantalang si Mr. Marlito Glor naman po ang presidente ng Tagbakin Farmers Association. Siya naman po yung naging recipient, yung grupo po nila, yung asosasyon nila ang naging recipient para po makapagpatuloy ng kanilang pagtatanim. At hindi na po ito yung gaya ng sinabi ng isang magsasaka ay aasa sila kung uulan o hindi. So kasama po natin, kuya, si Mr. Marlito Glor at si Kagawad Leonito Alba at si Kapitan Inigo Mapaye para makausap niyo po. At gusto rin po kasi nila, kuya, makapagbigay ng kanilang mensahe para po sa ating programa. Naririto po sila, kuya. Magandang hapon po, Kap, at sa ating pong mga kagawad at sa ating pong mga kababayan dyan sa inyo pong lugar sa Barangay Tagbakin. At salamat po sa pagbibigay din sa amin ng pagkakataon na maging maliit na instrumento para maabot ang ating mga kababayan dyan. Sana po ay hindi ito ang huli. At kung sakali po na meron kaming iba pang mga bagay na maaaring maitulong dyan sa inyo pong lugar, ay makipag-ugnayan lang po kayo sa amin para sana naman ay makatulong na kahit papaano po yung makapagpatuloy ng maayos na pagsasaka ang atin pong mga kababayan dyan sa inyo pong lugar. Maraming salamat po sa bibigay sa amin po ng pagkakataon na makapagsilbi, Kap, at sa inyo pong lahat. Opo, Kuya Daniel, maraming salamat din po at magandang hapon po sa inyo. Ako po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sapagkat itinuro niya sa amin, sa aming mga magsasaka, ang paraan kung paano magkakaroon ng katuparan itong aming pinapangarap na water pump upang sa ganun po ay kami ay makapagtanim 2 beses man lamang sa loob ng 1 taon, na dati po ay talagang tuwing tag-ulan lamang na kami nakakapagtanim. Malaki pong bagay ito at ito po ay aming kikilalanin habang kami po ay nabubuhay. At maraming salamat na din po sa inyong mga kasamahan dito sa Serbisyong Bayanihan sapagkat kami po ay nabigyan ng mga biyaya, ayuda. Maraming salamat po. Salamat po. Diyos, at nabigyan po kami ng biyaya para sa pangangailangan ng aking kasamahan sa pagpapalay at nabigyan pong tugon yung aming kahilingan na matagal na.
kayo lang po palang makapagbigay sa amin ng patubig para sa kanila. Yun lamang po at maraming salamat, Kuya Daniel. Mabuhay po tayo. Mahalaga po salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos sa tulong at biyaya sa pamamagitan ng serbisyong bayanihan. At tunay pong natutuwa ang mga magsasaka ng aming barangay dahil natupad na po ang kanilang ninanais na makapagtanim higit sa 2 beses ng palay sa loob ng 1 taon. Ramdam na ramdam ko po ang kasiyahan ng bawat isang magsasaka ng palay dito sa aming barangay. Nagpapasalamat po ako at napagbigyan po sa tulong ng ating Panginoon ang kahilingan ng aking liham sa inyo pong tanggapan. Sa pamamagitan po ninyo, sa tulong ng Panginoon, ay sasagana po ang ani sa aming barangay. Maraming salamat sa lahat po ng tumulong at nagbigay ng oras para po sa ganitong programa. Sana'y pagpalain pa po tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Yes, Kuya, bukod dyan ay nagbigay din po ng relief goods ang serbisyong bayanihan sa lahat po ng mga magsasaka dito sa kanilang lugar. Nasa 62 families po ang napagkalooban ng relief goods na kahit papano sa ilang araw na kanilang mga pangangailangan sa pagkain ay hindi na po nila ito aalalahanin. At yun po, masayang-masaya po yung ating mga magsasaka dito habang kanilang kinukuha yung maliit na naitulong din po sa kanila para sa kanilang pamilya. Yan muna po ang ating update mula po rito sa Atimonan, Quezon. Balik po sa iyo, Kuya. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat, Benedict Galasan, kay Cap Inigo Mapaye ng Barangay Tagbakin, si Kagawad Leonito Alva at ang ating pong presidente ng Tagbakin Farmers Association, si Ginoong Marlito Glor. Salamat po sa inyong pakikipag-ugnayan din sa atin at naipaalam ninyo sa amin ang kalagayan po ng ating mga magsasaka dyan. At sa tulong ng Diyos ay tayo po naman ay naging maliit na kasangkapan. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Si Brother June Gundaya mula sa MCGI Japan at si Brother JD, Sister Odette Lee ng MCGI Sacramento, lokal ng Sacramento Couples, at yung atin pong mga kasama dyan, sila Brother Junel, Sis Chari Quijano, Brother Jonathan, Sis Marivic Kudal, si Brother Val at Sister Salve Ernie, si Brother Mandy at Sister Feni De Padua, Brother Ramil at Sister Joanna Pulencia, si Brother Beam Navarro at ang ating pong mga kapatid sa Brampton, Canada, ang MCGI Brampton, Canada Chapter. Brother June, magandang hapon sa inyo at natutuwa kaming kayo ay naking kabahagi nitong ating serbisyong bayanihan. Brother June. Opo, Kuya, magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay po ng serbisyong bayanihan. Una po sa lahat ay nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil sa mabuting pagkakataong ito na ibinigay niyo sa atin para sa ating mga kalinitan ay makabahagi tayo at makagawa tayo ng mabuti. Batay po doon sa itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na sa bawat katong itinutulot ng Diyos ay masamantala po natin. Hindi po ng po natin ng MCGI chapter sa buong District 1 ng Asia Oceania Division, kabilang po dyan ang MCGI chapter natin sa China, sa Hong Kong, sa Japan, sa Macau, sa Taiwan, sa South Korea, ay tawat tulong ng Panginoon. Sana ay makakatulong kami palagi sa pagkakataon para sa pamamagitan po ng programang ito ay makaabot po tayo sa ating mga pagkakataon na nangangailangan ng tulong. At salamat po ng marami sa Diyos, Kuya. Salamat, Brother June at si Brother JD at Sister Odette Lee ng MCGI Local of Sacramento Couples. Brother JD. Ganun din po, Brother Daniel. Nagpapasalamat po kami sa Diyos at kami pong mga
couples dito sa lokal ng Sacramento ay nakabahagi. Nagkaroon po kami ng maliit na bahagi sa ganito pong gawain. Totoo pong nakakagalak na marinig po sa ating mga kababayan na magpasalamat sa Diyos na ating kinikilala. At ito po ay dahil po sa natutunan natin sa mga itinuro sa atin ni kapatid na Eli kung paano po tayo makakatulong sa ating mga kapwa upang kanilang maranasan din ang pag-ibig ng Diyos na nararanasan nating lahat na mga kapatid sa MCGI. Maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito. Yun po, Kuya. Salamat sa Diyos at ganun din kay Brother Beam Navarro ng MCGI Brampton, Canada. Brother Beam. Salamat po sa Diyos, Kuya, sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob po niya na ang mga kapatid po dito sa lokal po ng Brampton at sa lokal po ng Ottawa ay makabahagi po sa gampaning ito at salamat po sa Diyos sa inyo po mga pagtuturo ng kapatid na Eli na kung paano makagagawa ng mabuti po o kung paano po namin susundin ang utos at nagagalak po ang aming mga puso, ang aming mga kalooban sa mabuting pagkakataon pong ipinagkaloob ng Diyos. Salamat po sa Diyos, Kuya. Salamat po sa Diyos, Kuya. Salamat po sa Panginoon at nagpapasalamat tayong lahat sa binigay sa atin na pagkakataon na tayo'y binigyan ng isang Brother Eli Soriano na nagturo sa atin ng mga katwiran ng Diyos at ang binhi na naitanim sa ating mga puso para ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, ano man ang kanilang relihiyon, at tayo po ay naturuan na magsama-samang bumalikat sa pagtuang sa atin pong mga kapwa-tao. Kaya nga sinasabi natin na the legacy continues and the legacy lives. Ang ating mga kapatid sa MCGI Ottawa, Canada, maraming salamat sa inyong participation, sa lahat ng ating pong mga naging kasama, sa mga nag-deliver dyan po sa Atimonan, Quezon, at sa inyo pong lahat ng mga kababayan natin dyan, sa lahat ng mga couples, maraming salamat po. Mga taga-Atimonan, makakaasa po kayo na sa tulong ng Panginoon kung ano po ang aming may pagsisilbi. Hindi po ito ang magiging huli sa tulong at awa ng Diyos. Lalo na sa ating mga kababayang mga magsasaka na naririyan. Benedict, paabot mo ang aking pagbati. In behalf ng ating mga kapatid sa Church of God International, makakaasa sila na tayo patuloy na makikibahagi kung ano man ang maliit nating magagawa sa tulong ng Panginoon upang kahit papaano ay maibsan ang hirap na kanilang pinagdaraanan. Benedict? Po sa nakakatuwa, Kuya, dahil sa isang taon na po natin, yung mga taga-subaybay po natin ay nakakatuwang naririnig na rin natin sa kanila yung unang pagpapasalamat sa Panginoon. At si Kagawad nga rin po kanina, nung una nating nakausap, bagamat first time namin nagkita, ay nakakatuwa po dahil sa Diyos po sila unang nagpapasalamat at nabigyan po sila ng tulong. At yan po ang ipagpapatuloy nga po, gaya po ng inyong sinasabi, na lagi pong katuwang ng lahat ng ating nasa pamahalaan, ng ating mga magsasaka, ang lahat po ng members ng Church of God International. Sa anumang pong paraan ay katuwang po tayo at tulong-tulong po tayo magkakapatid sa pagbibigay ng tulong sa maliit na paraan sa ating mga kababayan. Maraming salamat si Benedict Galasan live mula po sa Atimonan, Quezon. Sa inyo lahat, maraming salamat po.